Isa po mapagpalang panonood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Isa pong napakasaya na pagkakataon na pinagkakalob sa atin ng ating Panginoong Diyos upang patuloy na tayo ay magkasama-sama at patuloy na tayo mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po kayong sumusubaybay sa pag-aaral na ating pong sinimulan noong mga nakaraang linggo na may temang Exodus. Tinitingnan po natin kung paanong ang aklat ng Exodus is showing us our journey doon sa kanyang pinangakong lugar para sa bawat isa sa atin. Pinag-usapan natin kung paanong tayo ay dapat nakakasigurado sa panawagan ng ating Diyos sa ating mga buhay. Noong nakaraan, pinag-usapan natin yung the burning bush, yung experience po ni Moses, and we learned 3 points. We look at the encounter na kung saan mapapansin po natin doon na sa
sa naging encounter ni Moses sa ating Panginoong Diyos, he saw his unworthiness. Nakita niya kung paanong sa kanyang sariling kalagayan ay hindi siya karapat-dapat. At nakita rin natin yung pangalawa, yung the excuses, na itong si Moses ay gumawa ng napakaraming mga excuses. And yet, God is so gracious. Tinignan natin ito nung nakaraan in the lens of God's love and God's grace. At nakita po natin how the Lord has been so gracious to Moses na kahit na ulit-ulit at napakaraming excuses, patuloy pa rin binibigyan ng dahilan ng ating Panginoong Diyos upang nang sa ganon si Moses ay makasunod sa kalooban niya. And we learned the last point po nung napag-usapan natin nung nakaraan, yung the example, na napakahalaga na sa panawagan ng ating Panginoong Diyos sa atin, tayo ay maging mabuting halimbawa sa ating pong pamumuhay, sa ating mga ginagawa. Kaya naman, sa pagpapatuloy na pag-aaral na ito, nito pong aklat na ito na napakaganda at pinupulot natin ng mga practical na mga leksyon, patuloy niyo po akong samahan sapagkat ang pag-uusapan natin ay may pamagat na rough start. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos sa kanyang pag-iingat, sa kanyang pagmamahal, sa mga biyaya, provisions na kanya pong ginawa. By God's grace mga kapatid, I am safely back home dito po sa Philippines and we praise the Lord sa pagkakataong ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos upang makapaglingkod sa ating mga kapatid, mga kaibigan po sa US. Maraming salamat po sa mga kapatid, mga kaibigan na nagbukas ng kanilang mga tahanan at hindi lamang po nagbukas sa kanilang mga tahanan kundi nag-provide rin ng paraan upang nang sa ganon, hindi lamang po ako kundi ang aming buong pamilya ay makapaglingkod sa pamagitan po ng mga awitin at mga mensahe. Muli po maraming salamat po sa inyo at nawa po ay na-bless po kayo at kami po mismo ay bless sa inyong lahat at nawa po ay patuloy pa kayong gamitin ng ating Panginoong Diyos. We won't be able to make it if not because of the grace and mercy of our Lord Jesus Christ at maraming salamat po sa inyong pagpapagamit sa ating Panginoong Diyos. Muli po from the bottom of our hearts, thank you very much and we hope that by God's grace, marami pa po kaming mamimit na mga online viewers po natin at by God's grace, hopefully po ay maging dahilan at paraan na rin para nang sa ganun po ay patuloy ng ating paglilingkod ay mangyayari. Hindi lamang po dito sa online kundi sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga pamamaraan. So muli po maraming salamat. At kung ito po ang unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, please like, subscribe, hit the notification bell, paki-follow ang ating page, paki-support ang ating YouTube account para po nang sa ganun ma-notify po kayo at patuloy kayong ma-bless sa lahat po ng mga content na aming sinishare po dito. So muli po, purihin ang ating Panginoong Diyos at tulad po ng dati, kung lagi na namin kayong kasama, paki-share po ang pag-aaral na ito sa pamagitan po sa mga nanonood sa social media, paki-share nyo po by clicking the share button. Tapos i-share nyo po sa timeline ninyo, sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay, kung sino man. At nawa po'y maraming marating ang mensaheng ating pag-aaralan ngayon. At kung kayo naman nakikinig sa radyo at sa television, paki-share nyo po sa mga kapitbahay nyo, sa mga kaibigan ninyo. Kaya i-play nyo ng malakas para marinig ng mga tao sa paligid ninyo at nawa po kapulutan nila ng leksyon ang lahat ng ating pag-aaralan. At muli po ay samahan nawa tayo na ating Panginoong Diyos sa ating gagawang pag-aaral nito. Hingin po natin ang kapangyarihan at katalinuhang nanggagaling sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo po sa amin
upang patuloy pong mapag-aralan ang inyong mga salita. O mahal na Diyos, sa aming mga sarili kami mga mahihina. Sa aming mga sarili kami walang magagawa. Ngunit salamat po mahal na Diyos dahil tunay pong napakabuti ninyo. Tunay pong napakamapagmahal ninyo. Gabayan niyo po nawa kami Panginoon at nawa po sa aming gagawing pag-aaral nito. Mabless po kami. Maunawaan po namin kung paanong ang inyong mga salita ay nagbibigay ng mensahe sa amin at kung paano kayo po ay nakikipag-usap sa amin at nawa po sa klarong instruction na marireceive namin sa inyo, tulungan niyo po kaming sumunod. Maraming salamat po and that you will speak to us as we study your word. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, isang mapagpalang panunood sa inyong lahat, isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, anumang oras na kayo po ay nakakasama namin sa pag-aaral na ito. Nawa po ay maging pagpapala, maging blessing po sa inyo ang lahat ng ating mga pag-uusapan dito. And again, ang topic po natin o ang theme natin all throughout the quarter, Exodus. At ang ating po pag-uusapan ngayon, rough start. At marahil sa buhay natin o maaari sa atin, sa ating mga karanasan, naranasan natin itong title na ito na hindi tayo makasimula ng maayos. Rough yung simula. Mahirap yung simula. Maraming nagsasabi, Pastor, di lang yung umpisa. Hindi lang yung start ang rough. Even the middle and even the ending, it was very rough. And hopefully, kung yan man po ang inyong sitwasyon o yan ang inyong nararanasan ngayon, or maybe you're starting to follow the Lord. You have heard the still small voice of God talking to you, and the order, the command is very clear and still. You know, when you you are experiencing difficulty, how you will continue. I hope and pray that this message or this study will help you all, will help us all to grow in faith and to grow in our trust in the Lord. Amen? At ang ating pong key text, in Exodus 5:1-2, ang sabi po ay ganito, Afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, Thus says the Lord God of Israel, Let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness. And Pharaoh said, Who is the Lord, that I should obey his voice to let Israel go? I do not know the Lord, nor will I let Israel go. Ito po yung pag-uusapan natin, and mas ipapaliwanag po natin yan as we study yung ating pong 3 points. And as usual, ang gagawin po natin ay isi-share ko po, isa-summary ko po ito sa 3 points, itong lesson po natin, and hopefully maging madaling paraan para kayo maalala, hopefully madaling paraan para may share ninyo sa inyong kaibigan, sa inyong kapwa, maging madaling paraan para maunawaan po itong pag-uusapan natin ngayon. Pupulutin po natin yung mga practical na mga leksyon, at kung may ilang mga leksyon o mga bagay na hindi ko na po mababanggit, hindi ko po masasabi dito sa ating oras, limitadong oras na meron po tayo, ay hopefully you will spend more time reading the story, reading the lesson, and I'm hoping that by God's grace, the Lord will speak to you and you will hear His voice para po nang sa ganon ay yung mga lessons ay mas maging klaro at mas maging malinaw, at anuman ang nais ng ating Panginoong Diyos iparating sa inyo ay mapakinggan po ninyo. At again, kung hindi ko po matouch at meron kayo ibang napulot, pakishare nyo po sa comment box sa mga nanonood sa social media para makinabang din naman yung mga kaibigan at mga mahal natin sa buhay. At kung kayo naman ay may mga iba pa, kung sabihin natin 4 points, 5 points yan, praise the Lord. It means that you are studying and the Lord is speaking to you. Hopefully, you will find a way to share those lessons para po nang sa ganon ay mas madali niyong maalala at mabless po tayong lahat. So again, 3 points po tayo at balikan lamang natin ng konti yung pinag-usapan natin noong nakaraan. At ang sabi po sa Exodus 3:10, Bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Ito yung encounter ni Moses sa ating Panginoong Diyos, at siya'y binigyan ng order, clear command, na ikaw ang gagamitin ko to bring my people, ang aking bayan, ang children of Israel, labas sa Egypto, palabas sa Egypto. Kaya nga, kinunik pa nga natin ito sa Exodus, di ba, yung come out of her, my
people. So ito po, no? Sinapag-atasan, napag-utusan, nasabihan, itong si Moses. At by God's grace, even after all the excuses, the grace of God was abounding. And because of the abundant grace and love of our Lord God, sumunod si Moses. And he went to Pharaoh. At ito po, sisimulan natin yung first point natin. At ang pag-uusapan natin ay tatlong letter O. And the first letter point, dito po sa pinag-uusapan natin rough start, let's look at the obstacles. Okay? Let's look at the obstacles. Ang sabi po doon sa binasa nating text, sa Exodus 5:1-2. Afterward, Moses and Aaron went and said to Pharaoh, "Thus says the Lord, the God of Israel, let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness." But Pharaoh said, "Who is the Lord, that I should obey his voice and let Israel go? I do not know the Lord, and moreover, I will not let Israel go." Okay. So dito po, makikita po natin, there is an obstacle. Moses complied. Moses was willing to follow. He's already there. At sinasabihan na nila si Pharaoh, pero ito pong si Pharaoh, there's an obstacle. Hindi niya kilala ang ating Panginoong Diyos. Hindi niya kilala ang Diyos na sinasamba ni na Moses. Ang Diyos na nagpakilala kay Moses, he do not know who God is. At ang sabi niya, hindi ko siya kilala at dahil dyan, hindi ko pakakawalan ang bayan ng Israel. Bago natin tuluyang pulutin yung mga leksyon dito, napakaganda kasi marahil pag minsan naiisip natin na pag tayo sumunod, automatic, everything will just go in favor of what we believe or what we are thinking. Kumbaga, marahil lang ilan sinasabi, dahil ito ang utos ng Diyos, automatic, everything will go well. Everything will be smooth. There will be no problems. Pero makikita po natin dito, as Moses followed, ano po nangyari sa kanya? There's an obstacle. Hindi naging smooth immediately. That's why it's a rough start. Mahirap. Ano po? Kumbaga, ina-expect natin pag minsan, pag tayo sumunod sa Diyos, everything will go smoothly. Pero dito po, no, it's not smooth. It's rough. Mahirap. And that's why I want to read this. Many believers think that when one decides to follow God, he or she will experience only happiness, prosperity, and success. That's not necessarily the case. However, as the Bible itself often shows, sometimes many obstacles appear as well as new difficulties. Okay? Malinaw po, no? Na sa ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos, hindi all the time magiging smooth. Magkakaroon ng mga obstacles, magkakaroon ng mga challenges, magkakaroon ng mga difficulties as we follow the Lord. And again, this is consistent to what the Lord said, what Jesus said. In this world, you and I, all of us will have tribulations. Kahit na tayo pa ay mananampalataya na, makakaranas tayo ng mga pagsubok. Kahit na tayo tapat na sumusunod sa ating Panginoong Diyos, sa Kanyang mga nais, sa Kanyang mga kagustuhan, there will be problems. And when you are active in the mission, pag kayo active na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, sa maraming mga pamamaraan, let's say sa pangangaral na ebanghelyo, sa pag-awit at sa pagpapagamit sa inyo ng inyong mga kakayanan at ng inyong mga resources sa ating Panginoong Diyos, it's not always going to be smooth. There will be problems as we are seeing now in the life of Moses when he followed the Lord. Si Pharaoh, ang sabi niya, sino itong Diyos na ito na nagsasabi? Napakawalan ko ang Israel. Hindi ko siya kilala at dahil dyan, hindi ko pakakawalan ang bayan ng Diyos. There's an obstacle. At makikita rin po natin dito na ang pinag-uusapan dito is that Pharaoh do not know him. How important it is na makilala natin ang ating Panginoong Diyos. And many times, the reason why we cannot follow, we cannot take heed of the voice of God, or we cannot obey, because we do not know Him.
We do not know His voice. Di ba? Kahit naman sa practical na buhay, kahit sa ating paligid lamang, kapag hindi natin kilala, tayo inutusan, hindi tayo basta-basta nasunod. Pero pag yan ay alam nating tao na nagmamahal sa atin at ang iniisip ay kabutihan natin, na tayo mapapabuti, at pag siya may sinabi, anong gagawin natin? Susundin natin. Pero nangyari dito kay Pharaoh, automatic, nung sinabi niyang hindi ko siya kilala, ang sabi niya kagad, no, I will not obey. Wala man lang ba yung sinabi niya na, teka, sino nga ba yan? Sino ba yung Diyos na yan? Can you introduce that God to me? Wala man lang ganun. Si Pharaoh, at ang sabi niya kagad, no, I will not let Israel go. Kasi hindi ko kilala yung Diyos ninyo. There was no interest to know the God whom Moses is serving. And palagi ko, mga ginigiliw na mga kaibigan, mga kapatid, the Lord has been, of course, the Lord has been working in miraculous ways, in ways that we do not know, para nang sa ganon ay maparamdam, mapakita, kasi nga po, God is in the mission of making Himself known. Ang nais ng Diyos ay makilala natin siya. Kaya palagi ko po, there were instances. At lalo na't alam niya na yung kanyang mga inaalipin ay mga Hudyo na naniniwala sa Diyos sa langit. He has an idea. But he refused to know the God whom Moses and the Israelites were serving. You know, it's hard for him. It's hard for him to natanggapin kung sino yung Diyos na sinasamba at pinupurit, pinaglilingkuran ni Moses. It's hard for him because or possible he's not completely interested. Kasi nga, he looks at himself as God. He looks at himself as somebody who's better, who's stronger, and that's why ano po nangyari? When there was Moses introducing to him who God is, or there were glimpses of truth that he's seeing sa bayan ng Israel, do sa mga tapat na bayan ng Diyos na patuloy pa rin na kinikilala ang ating Panginoong Diyos, it was hard for him. Because his heart is not ready, is not open to know God. Malino pa naman, pag pinag-usapan natin sa John 17:3 sa New Testament, ang sabi ganito, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. The only way. Para nang sa ganun tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay makilala ang ating Diyos. So, eto po ulitin ko po. Ito pong si Pharaoh, there was, he could have tried to know who this God is, who is this God that Moses is preaching to him, and yet ang sabi niya, no, I do not know him, so I will not let Israel go. Yan sabi ni Ellen White sa The Great Controversy, page 269. Of all nations presented in Bible history, Egypt most boldly denied the existence of the living God and resisted His commands. No monarch ever ventured upon more open and high-handed rebellion against the authority of heaven than did the king of Egypt. When the message was brought him by Moses in the name of the Lord, Pharaoh proudly answered, Who is Jehovah, that I should hearken unto his voice to let Israel go? I know not Jehovah, and moreover, I will not let Israel go. This is atheism, and the nation represented by Egypt would give voice to a similar denial of the claims of the living God and would manifest a like spirit of unbelief and defiance. And we can see that happening in our world today. May mga bagay sa paligid natin na nagpapakilala, nagpapakita na may tunay na Diyos, and yet, what's happening? We deny the existence of God. We doubt what He is saying. At ito po yung obstacle na hinaharap ni Moses. Iniisip ko, siguro, sabi ni Moses, makapangyarihan naman ng Diyos. Siguro, pagpunta ko doon, magsasalita lang ako, automatic okay na. But no.
It was not that way. It was not how it happened. Ito po yung pagminsan yung expectation natin completely different sa realidad ng ating hinaharap. Ano po? Talagang iba. Kumbaga minsan nga po 'di ba sa mga pictures, lalo na sa social media ngayon, you can fake things sa picture and then ano po mangyari pagdating na doon sa actual, may problema na. Ito pong recent trip namin, naalala ko tuloy, ay kami po ay nag-book ng parang isang tahanan. Nandun po, yung office po ay nag-book ng tahanan kung saan kami mag-i-stay para po sa pag-attend sa GC session. Ang nangyari, sa picture ay grabe, kaganda talaga. Napakaayos, kahit yung nasa labas pa lang, pag tinitingnan mo, okay na okay. Pagdating doon, mga kapatid, mga kaibigan, ang itsura, completely different. Hindi naman completely different, it's the same. Pero may mga, parang may mga vandalism, may dumi, tapos meron nang nakalagay na yung property pala ay binibenta na. Imagine niyo kami ay dumating doon, pagdating po namin doon, ay halos, kumbaga wala kaming mapuntahan. Dahil yung mismong binook na lugar ng office ay nagka-problema. Yung pala sa picture ay okay, maganda, at hindi lang yun, talagang okay na okay pa, at available pa, yun pala ay abandoned ng lugar. And alam nyo mga kapatid, it's a very long story, but we praise the Lord that He provided the way para na sa ganun, kung saan po kami magkakapagpahinga at makakatulog, at talaga namang pagod na pagod. Imagine nyo, naalala ko dala-dala namin yung mga luggage namin, lakad kami kung saan, hanap kung saan pwedeng makitulog. And we praise the Lord for those people who reach out to us, trying to help us, kung saan kami pwedeng makatuloy, para po nang sa ganun ay kasi pagod na nga, tas may kasama pa mga bata. Pero ang point ko mga kapatid, kaya ko po kinikwenta yun, ay ganun na nangyayari. Yung expectation marahil ni Moses, everything will be smooth, everything will be okay, and yet, the reality, there is problem. At ito nga po, yung sa Israel, ay itong si Egypt, ang problem, yung obstacle, hindi naging smooth. Siguro sa excited, di ba si Moses, yun pa nga, dami pa niyang excuse Tapos sumunod na nga siya. Pagdating niya pa doon, sabi ni Pharaoh, no, I will not let the people of Israelites go. At pagbabasahin niyo yung kwento sa Exodus chapter 5, ano po nangyari? Dahil doon sa demand at kagustuhan na pakawalan ang bayan ng Israel, ano nangyari? Medyo nagalit itong si Pharaoh at ang sabi niya, sige, gusto niyo palang mag-let go, mas pahirapan natin sila. So, mas pinahirapan ngayon yung Israelites. Yung mga Hudyo, mas pinahirapan sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang pagiging alipin. Ang sabi sa Exodus 5:10-11, so the taskmasters and the foremen of the people went out and said to the people, thus says Pharaoh, I will not give you straw. Go and get your straw yourselves wherever you can find it, but your work will not reduce in the least. So yan, lalong humirap yung kanilang mga trabaho dahil doon sa ginawang pagsunod ni Moses, nasabihan si Pharaoh na pakawalan ang bayan ng Israel. Ano po nangyari? Nagalit si Pharaoh, mas pinahirapan ang bayan ng Israel, at pagdating sa verse 21, sabi ganito, and they said to them, sabi ng mga Israelites kay Moses, the Lord look on you and judge, because you have made us stink in the sight of Pharaoh and his servants, and have put a sword in their hand to kill us. Kumbaga, ang point, ang sabi nila, dahil sa ginawa mo, mas humirap ang aming sitwasyon. Mas bumigat ang aming mga pinapasan. Mas humirap ang aming mga kalagayan dahil sa ginawa mo. Sabi mo, kami pakakawalan upang kami makapagsamba na, makapag-offer ng sacrifices. And look at what happened. Mas mahirap. Imagine niyo na lang mga kapatid, mga kaibigan. Sumunod si Moses. Pagsunod niya, nakaharap niya si Pharaoh, hindi kagad pinakawalan ni Pharaoh. Nahirapan itong si Moses. Imagine nyo, una pa lang, unang sabak mo sa misyon, problema kagad. At pagkatapos, hindi lamang yon, yung gusto mong ipagtanggol, yung gusto mong makawala doon sa pagiging slave ng Ehipto, ngayon sila rin nagre-reklamo. Imagine nyo na lang, kung yan ang first mission trip ninyo,
at puro problema kagad, puro obstacles, what will happen to us? What will happen to you? Di ba minsan kasi iniisip, mission to. Tapos minsan, alam mo yun, yung iniisip natin, lahat dito mangyayari positive. Well, lahat naman. Pwede maging positive if tayo ay patuloy na titingin sa ating Panginoong Diyos. Pero the truth, the reality is that there will be obstacles when we follow the mission that the Lord wants us to accomplish. May mga problema, may mga pagsubok na darating sa ating mga buhay. Kaya po, dito po sa kwentong ito, mabigat yung kinakaharap ni Moses. Hindi na nga sumunod si Pharaoh, yung bayan pa ng Israel, puro pa reklamo. Kasi na naman, paano hindi magre-reklamo? Lalong humirap yung kanilang sitwasyon, lalong humirap yung kanilang trabaho. Paano pa nga naman ba yan? So, again, pinapakita lamang po natin dito sa ating pinag-uusapan ngayon, itong rough start. Exodus chapter 5 to 7 ang pag-uusapan natin. So, dito po makikita po natin, in our obedience to the Lord, there will be obstacles. And that's no wonder. That's not something to be surprised of. Why? Because the enemy is not happy. And we live in a sinful world. There will be challenges, there will be obstacles, there will be difficulties, there will be pain. Even if tayo'y nasunod sa ating Panginoong Diyos. Pero ang kailangan po natin, by God's grace, katulad po ng pag-uusapan natin ngayon, dapat tayo ay magpatuloy. Amen? Dapat tayo tuloy-tuloy. And that's why the second letter O, dahil sa mga nangyayaring ito, ang linagay ko pong second letter O is that we need to see the opportunity. So kanina, pinag-usapan natin the obstacles. Number 2, let's look at the opportunity. Kasi bakit po? This was an opportunity for Moses, and not just Moses, but Israelites and Pharaoh, para sana makilala ang ating Panginoong Diyos. Para upang sa ganun, mas lalo pang magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, di ba, ang sabi dun sa first, yung sa key text natin, sabi ni Pharaoh, I do not know him. It was an opportunity for him to know God. It was an opportunity for the Israelites to know the God who promised to let them go. It was an opportunity for Moses to know God more and more and trust Him. Kaya ang sabi dito sa verse 22 to 23 na Exodus chapter 5, Then Moses turned to the Lord and said, O Lord, why have you done evil to this people? Why did you ever send me? For since I came to Pharaoh to speak in your name, he has done evil to this people, and you have not delivered your people at all. Ang maganda po kay Moses, he turned to the Lord. Kinausap niya ang ating Panginoong Diyos. It was an opportunity to open, to humble ourselves before the Lord when we're facing obstacles, when we're facing boundaries, when we're facing walls, when we're facing challenges. In our commitment to follow the Lord, we should be like Moses who turned to the Lord. And pinag-usapan natin ito doon sa pag-aaral natin sa Psalms, na yung ating mga puso mabubuksan natin sa ating Panginoong Diyos. We can express our disappointments, our frustrations, but still continually magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Parang yung sa Psalms, na kahit nag-express sila ng kanilang mga disappointments, ng kanilang mga questions, still they trust in the Lord. Ngayon, nung sinabi ito ngayon ni Moses, ang sabi sa 6:1, sa Exodus 6:1 ng ating Panginoong Diyos, But the Lord said to Moses, Now you shall see what I will do to Pharaoh, for with a strong hand he will send them out, and with a strong hand he will drive them out of his hand. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, hindi na lamang ako magsasalita, ako mismo ay kikilos. Itong gusto ko sa Diyos na ating pinupuri, Diyos na ating sinasamba. Ano po yun? Na siya'y Diyos ng hindi labang salita. Siya'y Diyos na kikilos para nang sa ganun maganap o mangyari
ang kanyang mga pinangako. Amen? Tayo pong mga tao, ano po nangyari sa atin? Aminado po, kahit pong inyong lingkod, minsan may mga masasabi tayo na hindi natin nagagawa. Dahilan, minsan, dahil nalimutan. O, di ba? Kayo ba nangyayari rin yan? Meron kayong sinabi, nalimutan ninyo. Mga kapatid, mga kaibigan, nangyayari sa atin yan bilang mga tao. Again, but it's not an excuse. Okay? Hindi lang yon. Minsan tayo naman ay, dahil nagkaroon bigla ng mga emergencies, nagkaroon ng problema, so nalilimutan nating gawin yung ating mga sinabi. But the point is, ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating pinupuri, ano daw po? Ang sabi po doon, ngayon hindi lamang ako magsasalita, ako'y kikilos upang nang sa ganun maganap ang aking mga pinangako at sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay, pakakawalan ang bayan ng Israel. Napakaganda na yung nababasa natin sa Biblia na mga pangako ng ating Panginoong Diyos, hindi lamang basta pangako. Ito ay mga pangako ng isang Diyos na kikilos para tayo ay iligtas at para nang sa ganon gagawin niya ang kanyang sinasabi upang na sa ganon tayo ay mangaligtas. Kumbaga hindi ito yung nangangako at napapako. At sa maraming pagkakataon, mga kaibigan, mga kapatid, na tayo nakapangako at napako ay tayo ay by God's grace, lumapit sa ating Panginoong Diyos at tulungan nawa tayo na magawa natin yung mga pinangako natin. Lalo na kung yung ang pinangako natin ay may kinalaman sa paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po ang ganda nito Pag titingnan po natin itong Exodus chapter 6, ito yung mga sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Number 1, I am the Lord. He is introducing Himself to Moses, to Aaron, to the Egyptians, and to God. Ako ang Diyos. Sabi niya pa, number 2, I appeared to the patriarchs. Yan, ako yung Diyos ni Abraham. Yung mga binabasa ninyo, ako yan. Sabi niya kay Moses, sabi niya sa Israel, I established my covenant. Number 3, I established my covenant with them. Number 4, I have promised to give them the land of Canaan, the promised land. Number 5, I have heard the groaning of the children of Israel. Number 6, I have remembered my covenant to give you the promised land. Yan ang Diyos na ating sinasamba at yan ang Diyos na ating pinupuri. Kung babasahin natin ang Exodus 6:6-7, ang sabi ganito, Say therefore to the people of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will deliver you from slavery to them, and I will redeem you with an outstretched arm, and with great acts of judgment. I will take you to be my people, I will be your God, and you shall know that I am the Lord your God, who has brought you out from under the burdens of the Egyptians. Ano napansin nyo doon? Dito lang sa Exodus 6-7, but in reality, kung babalikan nyo sa chapter, o sa verse 1, itong chapter 6, the repeated use of I am the Lord, I will bring you, I will deliver, I will take you, I will redeem you, I will stretch my arms, I will be your God, I am the Lord your God. God is the subject of all these activities. And the Israelites are the recipients of all these benefits and grace. God offers these gifts for free out of love. He did it then to them, and He does it now for us as well. Amen? Ang ganda kasi bakit po? Mismong ang Diyos ang kumikilos at ang Diyos ang nangako na kanyang gagawin ang mga bagay na ito. Kaya nga po, He is the subject of all these activities. And we know that when He is the subject of all these things, itong mga pinangako, itong sinabi niya na kanyang gagawin, we know that with God, nothing is impossible. Walang imposible sa ating Panginoong Diyos. At dahil walang imposible and He is the subject of all these promises, siya ang nagsasabi ng mga bagay na ito, ibig sabihin ito ay matutupad. Ito ay
mangyayari. Hindi ito haka-haka lamang. Hindi ito drawing lamang. Ito ay tunay na mangyari. Naalala ko tuloy nung ako ay nag-aaral pa sa college. Madalas ay sasabihin, ay, mag-exercise na ako bukas. Magda-diet na ako bukas. Ako ay ganito na. And most of the time, when we are the subject, when we are the ones creating those promises, those commitments, ano nangyari? We fail. Kaya minsan, ang sabi nga po namin, pag may kaibigan kami nagsasabi na, magbabasketball na ako bukas, ako ay tatakbo na bukas, ako ay maggaganto na, ako ay magiging healthy na. Ang biro namin pag minsan, drawing lang yan. Drawing lang yan. Sabi naman ng isa, panaginip lang yan. Baka bangunguting ka lang. Kasi bakit po? Madalas, ito yung mga plano lamang. Kaya nga minsan ang biruan nila, wag na magplano, wala namang natutupad. Biglaan na lang daw. Pero of course, we know the importance of planning. We do not deny the need, to plan because God is a God of order. Kaya po, ano po yun? Ang point ko, kaya ko po sinasabi yun. Dahil ang ating Panginoong Diyos, walang imposible sa Kanya. Pag Kanyang pinangako, mangyayari. Tayo, pag ating pinangako, tayo ay hindi natin natutupad. And that's why I put in our second point the opportunity. Why? Because it was an opportunity for Moses, for Pharaoh, and for the Israelites to know God more. It was an opportunity for Pharaoh to at least find out who this God is. It was an opportunity for the Israelites to know God more. It was an opportunity for Moses to know Him more, who called him out, who showed His miracle through the burning bush. It was an opportunity para mas makilala ang ating Panginoong Diyos. But many times, those opportunities, they are already in front of our eyes, or sometimes it's already just around us. But most of the time, we fail. We miss those opportunities. Yung mga sitwasyong dumarating sa ating mga buhay, those are opportunities para nang sa ganon mas kilalanin pa ang ating Panginoong Diyos. Pero madalas, nagiging dahilan siya para tayo lalo pang hindi makasunod. Para nang sa ganon tayo pa ay mas lalong magduda. Salip na tayo lalo pang magtiwala. Kaya naman mga ginigiliw na mga kaibigan, mga kapatid, as we're looking at this lesson, rough start, yes, there will be obstacles, but these obstacles can be an opportunity para makilala pa ang ating Panginoon Diyos. Kaibigan, kapatid, baka po may mga sumusubaybay ngayon na maaring humaharap sa mga problema, sa mga pagsubok ng buhay. Maaring kayo ay may mga pinagdadaanang mabigat ngayon, mga pinansyal na mga problema, mga problemang physical, mga problemang mahihirap na sitwasyon sa buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, these are opportunities para tayo lalong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. And you see, when the more we trust the Lord, the more He will take care of us. The more He will, alam niyo yung, sometimes, pag yung mga kakulangan, mga kapatid, mga kaibigan, yung mga kakulangan, let's say, kakulangan financially, kakulangan physically, these are opportunities para lalo pang magtiwala at kilalanin ng ating Panginoong Diyos. Naalala ko po tuloy, ito lang, recently lang po na aming experience when we were in St. Louis for the 62nd General Conference Session. Ang nangyari po, mga kapatid, mga kaibigan, of course, alam nyo naman, sabi nila, pag nasa ibang bansa ka, huwag ka mag-compute. Kaya lang, syempre, hindi mo talaga maiwasan kung ikaw ay nandoon lamang bilang hindi ka naman taga doon, hindi ka nagtatrabaho doon, talagang mapapakompute ka. Kami talagang napapakompute. Napapakompute sa gastusin, sa yung tubig, yung pagkain, at marami pang iba. And by God's grace,
ang ginawa po namin, at napakabait po nung aming naging host, bago po kami nagpunta sa St. Louis, kami nasa California, pinahiram sa amin yung kanilang rice cooker, may dala kaming rice cooker, at pagkatapos hindi lamang sa may dala kaming rice cooker, dala kami ng bigas, dala kami ng mga ilang mga ulam, dilata, and when we started cooking, we realized na yung aming dala will only be good for a few days. Ilang araw lang. At ang nangyari, sabi namin, sige, gagawin natin, titiperin natin. At yung kinento ko nga po kanina, ang nangyari pa, yung tirahan pa namin ay nagka-problema. So ngayon, hindi namin alam kung saan kami titira, sa kami tutuloy. But you see, those were opportunities. Nasalip na magreklamo, magtiwala sa ating Panginoong Diyos. We started looking, and by God's grace, nung kami po ay nakahanap ng aming matutuluyan, praise the Lord, meron pong siniserve na breakfast. Although ang biruan ng aming mga kasama doon, marami po kami magkakasama doon, ang biruan nila, yun doon daw sa aming tinitiran, the same yesterday, today, and forever. Kasi bakit? Kung ano yung sinerve mula nung unang araw, yun din ang sinerve hanggang nung ika-13 day. Same. But the point is, praise the Lord. Kasi nga po, bakit? Yung aming dala, na baon kaunti lang. At alam niyo mga kapatid, nung paubos na yung rice, may nagbigay bigla ng rice. Alam niyo naman, napakahirap. Lalo na doon, sanay sila na tinapay lamang. So, somebody gave rice. At naalala ko tuloy nung huling araw na, mga kapatid, mga kaibigan. That's why, these obstacles and problems is an opportunity for us to know the Lord. Alam niyo, nung huling araw na ginawa ng aking misis, yung normal naming isinasaing, kinalahati na lang ni misis. Para nang sa ganon, yung sa huling gabi o sa huling araw, meron pa kaming maisasaing. At sabi namin, sige, okay na yan. At nung katanghalian, nung pagkatapos nung session, kami uuwi na. At ang usapan namin ni Mrs. anong lulutuin natin? Lulutuin ba natin yung rice o mamaya ng gabi? Kasi yun na yung last na natin. At paano natin yun? Talagang na lang yun? Half lang yun. Ibig sabihin talagang, kumbaga yung kakainin namin, syempre pag may kasama ka pang mga bata, ibibigay mo doon. But it was an opportunity to know God more. Alam nyo, nung kami po'y palabas na, nasa lubong po namin ng isang pastor sa US. At ang sabi niya, dito na kayo kumain. Sabi namin, ako nakakaya po. Sabi po, nakakaya po. But praise the Lord, alam niyo mga kapatid, they were very kind, very hospitable. They welcome us, nakakain po kami. At nung kami nandoon na, na-meet po namin yung isa pa pong pastor na talaga namang naging malaking support nung ako po'y nasa Central Luzon Conference pa kasi he was sending us Bibles, he was praying for us. Nung nabuntis si Mrs., he helped us as well dahil nagkaroon po ng maraming complications si Mrs. at marami pang iba. At ang nangyari, sabi niya, sige mamayang gabi, ako nang bahala, papakainin ko kayo. At least before you leave, early in the morning, you have something to eat. At alam niyo mga kapatid, I cannot stop but just admire and be grateful and be amazed what kind of God we have. Amen? Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Napakabuti ng ating mapagmahal na ating Panginoong Diyos. That's why, obstacles, these are opportunity para makilala pa natin ang ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya kung may problema, may mga pagsubok na hinaharap, please, try to think, try to reflect, try to see how the Lord is introducing Himself to you and me para po nang sa ganun, mas lalo tayong makapagtiwala sa Kanya. The last point that I want to share is obedience. Yes, we need to see the opportunity to know God. Makita natin yung opportunity na ito yung pagkakataon para magtiwala sa ating Panginoong Diyos. And then we need to obey. We need to follow. Sabi sa Exodus 6:9, Moses spoke thus to the people of Israel, but they did not listen to Moses because of their broken spirit and harsh slavery. So ito na, sumunod si Moses. Pinuntahan niya ngayon ng Israelites. Dahil kinausap ni Moses yung si Pharaoh at lalong nagalit, pinahirapan sila. Ang sabi sa verse 9, sumunod si Moses, pero ano po nangyari? Nagalit, ayaw nilang sumunod. Broken yung spirit nila, umaasa sila na okay na immediately. Lalong humirap.
Pero hindi nila nakita na yung lalong paghirap, the more opportunity that they will experience miracles. The more it's an opportunity to know God. Hindi nila nakita ang mga bagay na yon because of their broken spirit and harsh slavery. In verse 10 to 12, so the Lord said to Moses, "Go in, tell Pharaoh, king of Egypt, to let the people of Israel go out of his land." But Moses said to the Lord, "Behold, the people of Israel have not listened to me. How then shall Pharaoh listen to me? For I am uncircumcised lips." But the Lord spoke to Moses and Aaron and gave them a charge about the people of Israel and about Pharaoh, king of Egypt, to bring the people of Israel out of the land of Egypt. Still, the order is clear. The command is clear. The charge is clear. Go, tell Pharaoh to let my people go. Malinaw. Pero sabi ni Moses, teka lang Lord, I'm in uncircumcised lips. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Ako'y bulol-bulol. Ako'y ganito, ganyan. Hindi kaya, Lord. Pero sabi ng Panginoon, no, the order is clear. At again, mga kapatid, minsan, nangyari ba sa inyo because of depression, because of stress, because of harsh situation, rough challenges na pinagdadaanan natin, we're finding it hard to obey and follow the Lord. I hope that we will be inspired by Psalm 73:23 to 26. Kasi bakit po, pag binasa nyo yung Psalm 73, mga tanong doon, teka lang, bakit yung mayaman, pinoprosper, yung mga gumagawa ng mali, pero kaming mga nagtatapat, bakit ganito nangyayari? And yet, after niyang sabihin yung mga yon, ang sabi niya sa verse 23 to 26 ng Psalm 73, "Yet I am always with you, you hold me by my right hand, you guide me with your counsel, and afterward you will take me into glory. Whom have I in heaven but you? The earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Yes, many times, our bodies, our physical bodies, it will fail us. Our hearts may fail us, but God is the strength of our heart. There should be no one else that we desire the most than God. Alam nyo mga kapatid, itong biyahe lamang, grabe, katulad po ngayon, I have to admit, I really feel yung jet lag, ano? Tapos in few days, we have to do some itineraries for God's mission. Yes, the flesh may fail. The heart may fail. But God is the strength. And because of the strength that comes of the Lord, we can go forward and follow what He tells. We can continue obeying. Amen? Amen? Alam nyo mga kapatid, grabe po no? Yung pagod, yung ramdam mo, yung antok, kasi nag-opposite yung time. Talagang sabi ko, yung concentration, nababa, hindi makapag-isip na maayos, but God is the strength of our hearts. We need to continue following and obeying the Lord because He is with us all the time. At ang sabi po, pag binasa nyo po ulit sa Exodus 6:28 to 30, "On the day when the Lord spoke to Moses in the land of Egypt, the Lord said to Moses, I am the Lord. Tell Pharaoh, the king of Egypt, that I say to you, all that I say to you." Di ba sabi niya, "Let my people go." But Moses said to the Lord, "Behold, I am uncircumcised lips. How will Pharaoh listen to me?" Kasi nga po, ano nangyari? Okay na siya, di ba? Nung umpisa, dami niya excuses. At pagkatapos pumunta siya, ni-reject sa chapter 5. Ang sabi sa chapter 5, di ba? "No, I will not let my people, let God's people go." Tapos yung mga Israelita, nagsimula na rin magreklamo kasi humirap yung kanilang sitwasyon. Kaya ngayon ang sabi niya, no, teka lang, I'm uncircumcised lips. Hindi ako makapagsalita ng maayos. How will Pharaoh listen to me? But again, God's grace is abundant. God's grace is sufficient. Bakit po? Pagdating sa chapter 7, verse 1. "And the Lord said to Moses, See, I have made you like God to Pharaoh, and your brother Aaron shall be your prophet." Kumbaga nangyari po, di ba ang Diyos nakipag-usap kay Moses,
At si Moses should be the spokesperson, pero nangyari dahil hindi nga daw siya makapagsalita, so yung natatanggap niyang mensahe sa ating Panginoong Diyos, sasabihin niya kay Aaron, at si Aaron ngayon ang magsasalita. Kaya ang sabi dito, you will be like God to Pharaoh, and your brother Aaron shall be your prophet. Kumbaga yung grace ng Diyos, again, is sufficient that in all our complaints and excuses and in all our unworthiness, incapabilities, the Lord's strength will always be enough. Ang ganda po, no? Yung sinabi ni Moses, I am an uncircumcised lips. This could be a recognition of who he is, of his weakness. I cannot do this, Lord. It's really hard for me. Pero kung papansinin niyo po, it's also becoming an excuse. Kasi maganda yung alam natin yung strength and weaknesses natin. May mga part talaga na hindi natin magawa. Pero syempre, pag nandun na sa punto na kahit nasabi mo pang weakness mo yan, o hindi mo yan strength, o hindi mo yan forte, pero sinabi ng Diyos na gawin natin, we need to be willing to follow and obey. And God will always provide the way para nang sa ganun matupad natin ang kanyang ninanais para sa atin. Kaya po dito, again, I see this as God's grace. Providing Aaron to speak because he cannot do it yet for himself, by himself. Ang sabi, this account provides an excellent definition of the role of a prophet. A prophet is a spokesperson for God. He or she is his mouthpiece to transmit and interpret God's word to the people. As Moses spoke to Aaron and then Aaron announced it to Pharaoh, so God communicates with a prophet who then proclaims God's teachings to the people. This can happen verbally, in person, or as was most commonly done, the prophet received the message from God and then wrote it down. Kaya po yung Bible din natin, meron po tayo. They wrote it down. And ultimately, ang gusto ko pong bigyang pansin dito, because the grace of God is enough. If you read chapter 7, especially the beginning of chapter 7, Moses ran out of excuses for not following what God has called him to do. Ito ngayon ang tanong sa atin. What excuses might we use to try to get out of what we know God wants us to do? I hope when we find ourselves making excuses, we will realize that God's grace is always sufficient. He will provide the way for us to fulfill what He has called us to do. Again, ang pinag-usapan po natin ngayon, rough start. We look at the obstacles, we look at the opportunity, and we look at the obedience. Nawa po na-bless kayo sa ating pinag-aralan nito. Ang tulad po ni Moses, patuloy nating makilalang Diyos. At kahit mahirap, kahit maraming mga pagkakataon na tayo ay parang nagdududa, maging opportunity ito para makilala natin siya at lalo pang sumunod sa kanyang kalooban. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa aming napag-usapan ngayon. Nawa po ito ay maging kapakinabangan sa amin lahat at maging inspirasyon na madalas po sa aming buhay, Panginoon, kami ay nahihirapan, nagdududa. Nawa po ay makita po namin na ito'y oportunidad para mas makilala kayo ng lubusan. At nawa po, Panginoon, sa pagkilala namin sa inyo ng lubusan at mas malalim, maging dahilan para mas lalo po kami magtiwala at sumunod sa inyo lamang. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa inyong mga pangako na kami sasamahan ninyo. Hindi lamang sa panahon ng sagana, kundi maging sa panahon ng kakulangan. Hindi lamang sa panahon ng kasiyahan, kundi maging sa panahon ng kalungkutan. At tulad po ng sinabi sa Psalm 73, there is nothing on earth that we desire beside you. It's you, Lord, that we desire the most. Our heart and our flesh and our hearts may fail us, but God is the strength of my heart and my portion forever. Maraming salamat po, mahal na Diyos. Patuloy niyo po kaming samahan, palakasin, gabayan, at patuloy po nawa namin kayong makilala pa sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating pag-aaral na ito at nawa po'y nakinabang kayo, nawa po'y na-bless kayo, at nawa po ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ang patuloy nating maranasan ngayon
at magpakailanman. Purihin ang kanyang pangalan at nawa po i-share po nating patuloy pang pag-aaral nito para mas marami pang mabless. At muli po maraming salamat sa lahat po ng mga kapatid, mga kaibigan na gumawa at gumagawa ng paraan para po nang sa ganon patuloy pong makapaglingkod tayo online and face to face. Purihin ang ating Panginoong Diyos at magkita-kita po tayong muli sa susunod na mga pag-aaral.